Mahilig ka rin ba sa gulay at isda at gusto mo sa panlasa mo'y kakaiba? Pwede mong subukan itong ating tortang talong overload, lalong-lalo na sa mga kapatid natin dyan na sumusubaybay sa atin na hindi naman kumakain ng karne ng baboy. Pwedeng-pwede po ito sa inyo. Tara, luto po tayo. Simpleng-simple lang ang mga kailangan nating sangkap dito. Katulad ng sibuyas na pula, pwede rin ang puti. Pinuhin lang natin ng konti. Tapos siling green, pagkatapos yung siling pula. Napakadali lang po nito, super easy, kayang-kaya mo ito. Pagkatapos na hiwain ng mga aromatics natin, sa isang lalagyan ay pag-isahin at ating titimplahan. Bigyan natin ng konting bechin, konting magic, a pinch of salt, ay napa-English ako dun at saka konting paminta. So dito, gumamit lang ako ng San Marino corn tuna. Para makumpleto na, yung dalawang itlog, bitakin na. Pagkatapos ay imikos-mikos natin para humalo yung mga pampalasang sangkap na inilagay natin kanina. Ready na yung ating toppings, ready na rin yung talong. Hiwaan lang ng bagya sa ibabaw, huwag mong ididiin at baka mabutas yung ating talong. Gamit ka ng kutsara, pigain mo, i-form mo lang na parang bangka, ayan, katulad niyan. Pag inilagay yung toppings, hindi siya matatapon. So kahit iprito natin, nandyan lang sa ibabaw yung toppings natin. Ayan, puro ganyan lang ang proseso, napakadali. Super easy, kayang-kaya mo yan, ikaw pa. So ayan, all set na. Painit na tayo ng kawali, prito na tayo. Sa paglalagay sa kawali, kailangan maingat ka para hindi ma-deform yung talong at hindi matapon yung ating toppings. Habang niluluto natin, saboyan natin ng mainit na mantika sa ibabaw at okay na yan. Hindi na yan kailangan baliktarin dahil ang niluluto lang naman natin dyan ay konting itlog at saka yung mga pampalasa niya. So ayan, try mo na. Talap-talap na naman.